Guys, welcome dito sa Risan Charong. Reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading your energy at this time. Three of Cups. You are celebrating right now kahit mag-isa ka lang or with your friends, with your family. Para bang nag-rejoice ka. Ayan, na masiyahin ka or you celebrate something. Maybe it's achievement or victory or success, no? Or kung ano man yan na parang nagsiselebrate ka. With someone or with your animals, with your loved ones, with your family or with your friends. Ayan, celebrate ka. Ano pa? What's with the Three of Cups pa dito? Ano pa yan? Ay! There is a reunion na mangyayari sa'yo. And may upright ba to? Oo. Merong lumayo sa'yo o lumayo ka sa kanya o both of you lumayo kayo sa isa't isa o iniwan yung connection nyo and then magkakaroon ng reunion sa inyong dalawa. Or there will be a reunion. Ano to? May mangyayari na reunion na? O maybe nagkaroon na ng reunion sa inyong dalawa. Ganon. Or mangyayari pa lang itong reunion na to and then you will build a happy family, a complete family. You will build a successful marriage. You will build your own family together. Yan. Na positive kayo. Both of you are positive, grounded, natural na happy sa piling ng isa't isa with your children or future children. Ayan. With your dogs, with your pets. At masagana yung magiging buhay ninyo. Abundant, napaka-abundant and prosperous. Malaki din ang magiging bahay ninyo, yung bahay ninyo na titirhan. For sure, malawak din yung area, no? Yung lot. Ayan, guys, kung sa mga bandang province naman at mas maganda yung malawak-lawak kung meron ng mga budget, di ba? Kasi, you know what, pag malawak-lawak yung bakuran, yung palibot ng bahay ninyo, ng area, pwede kayong magtanim-tanim at nakaka-relax. Ang sarap sa pakiramdam and then pwede kayong mag-alaga ng, kung meron space, mag-alaga ng isda, no? Like tilapia. Malilingaw kayo kung sa Ilonggo pa malingaw kayo kapanood o kaya koi fish, no? Kung mahilig kayo sa mga koi fish, goldfish, mas maganda yung guys, yung makain para kung kunwari, no? Maubusan ka ng isda at malayo yung palengke o kaya ay gusto nyo kumain ng tilapia. I think hindi mabubuhay ang bangus pag puro tabang Pag brackish water, yun mabubuhay ang bangus. Pero, I don't think so, no. Pwede din siguro yun mabuhay ang bangus sa tabang. Depende siguro. I-acclimate yung tubig. Ganun kasi na-acclimate yun Based experience na. Basta ganun, ina-acclimate naman yan May ganun na term. Ina-acclimate, yung parang sinasanay, no? Parang habang nililipat yung bangus sa yung similya ng bangus sa tabang, no, na tubig or brackish water, ina-acclimate yun. Ganon kasi sa amin dati pag bumibili kami ng similya ng bangus sa guys, sa Bulacan pa namin yung binibili yung sa Santa Cruz pa yun. Basta iba-ibang parte ng Bulacan. Nakakuha kami ng Santa Cruz Pangatlong kuha ko ata doon sa Santa Cruz Doon kami kumukuha sa Bulacan ng similya ng bangus na nag-fish pan pa ako. Pero tig 100,000 piraso lang kinukuha ko. Kasi
Kulang-kulang 1 hektar lang naman yung area ko eh. Piso ang isa per similya. Mga ganito siya kalalaki oh. Ganyan. Yung iba ang liliit pa talaga, mga ganyan. Mas maganda yung mga ganito na kalalaki kasi talagang masigla na talaga, tsaka parang sigurado ka na 70% na mabubuhay siya. Basta maganda yung tubig. Ganon yun sa pagbabangos eh. Pero depende yun, paswertihan din. Kasi pangit yung tubig na dito sa amin. Kaya nag-give up na din ako sa ganon. Ina-acclimate yung tubig nun guys. Sinasakay sa Pituya. So habang nababiyahe yung Pituya galing Bulacan papunta dito sa amin, no? Sa Rizal. Dumadaan sa Guadalupe yun, yung Pituya. Kung nakikita nyo dun sa Guadalupe, yun, mga sinasakyan ng bangos yun. Ng similya ng bangos galing Bulacan. Karamihan dyan. Yun na yun. Dumadaan kami dun sa may toll gate. Dun sa Guadalupe. 500 pa naman ang ano dun, ang bayad. Siyempre kami magbabayad, alangan yung driver ng Pituya. Kami na nangupahan sa Pituya. Siyempre akupado namin yan. Minsan dalawa kami sa isang Pituya. Meron ng hati yun eh. Kasi 100,000 lang naman eh. O yung iba ay 200, kasya naman dun sa hati eh. Meron yung separation minsan. Meron naman na walang separate yung Pituya. Ay talagang malaki ang babayaran mo, 40,000 ngayon siguro, ewan ko. Pero pag hati, 20-20 lang yung upa sa Pituya. Isang biyahe. Siyempre pag dalawa kayo, hati na kayo, 20-20 lang, 20 mil. Ganon, 20. Masaya siya guys. Yun nga lang kay pasortihan lang talaga, yung mga ganon. Pero experience na din, kumbaga, no, yung mga ganon. Pwede kayo mag-alaga ng bangus. Yung nga lang kailangan i-acclimate yung tubig nga. I-acclimate, yung tinatawag na acclimate. May expert yan, alam nila yung acclimate. Sinasalin-salinan nila ng tubig, pinapalit-palitan ng tubig habang palapit ng palapit dito sa amin, sa may brackish water. Ganon yung acclimate, para masana yung bangus sa tubig, sa panibagong tubig ba. Ganon yung bangus, masailan kasi yung bangus eh. Pero meron dun sa amin sa Bito guys na tabang naman yung dun, lake siya. May nabubuhay na bangus dun. May namimingwit pa nga ng bangus dun eh. May nag-alaga kasi ng bangus dun. May hayaan na naman yung mga tao na mamingwit dun ng bangus pagka nag-harvest na sila. Yung mga tira-tira ba. Ganun. Nabubuhay naman dun. So, pwede mag-alaga kayo ng bangus. Kung nga rin malaki-laki yung pond nyo, kung malawak naman yung area, pwede kayo mag-alaga ng bangus. Nakakatuwa yung bangus guys kasi tumatalon yun sila. Ang tataas ng talo nila kahit maliliit pa yan sila. Nakakatuwa talaga. Tapos pagpakainin mo, ang grabe. Ang sisiba guys. Pumapasok pa nga sa timba ng minsan sinasadya ko, Lin. Ganon. Pag mga ganito na sila kalalaki, sinasadya ko, Lin. Nahuli ka ng pusa ako eh. Kahit maliliksi sila eh. Inabangan ng pusa ko dun sa may hagdan kasi nangihinain sila ng mga lumot dun sa hagdan. At ito yung magpakain. Inabangan. Nakakahuli yung pusa ko. Mabibilis kasi yung hayop ko. Nagaling manghuli ng mga isda. Pag nakakahuli sila ng yung biha na malaki, inaagaw sa nila kasi masarap yan. Hinuhuli nila guys. Magaling sila manghuli. Kinukuha ko, pero pag matilapia, kanila yun. Pag biya, kinukuha ko, akin na lang. Pinapakain naman sila. Sanay sila dun sa laot, sa kubo na dati. Yun, pwede kayo mag-alaga ng bangus. May mga isda na pwede sa tabang, like tilapia, big head, no? Kaso yung big head medyo malansa, medyo siya, kailangan sanay ka sa mga tabang na isda. Kami kasi sa Iloilo hindi kami ganong sanay, para hindi kami sanay sa mga ganyan. Yung big head na yan, para bang hindi sanay yung namin panlasa ba. Basta ganon, parang nalansahan kami. Pero ako kahit papaano nasanay na ako dito. Pero parang ayaw namin yung ganon. Pwedeng big head. Yung malaki yun na isda, yung big head. No? Pwede alagain yun sa tabang na tubig. Pag may pan kayo na malaking pan, syempre kung maliit lang yun, hindi naman mabubuhay yan, di ba? Sa lupa, yung parang yung fish pan na,
Yung fish pan, punungan, yung ganong klase ng fish pan, yung punungan, yun pwede yun. Parang may punungan kayo na kahit siguro 1/4 hectare, pwede na. Yung ganon. Matutuwa pati kayo lalo pag bangos yung laman. Nakakatuwa siya, guys. O kaya tilapia. Tapos pagka gusto nyo mag-ulam ng ganon, kukuha lang kayo. Ganon. Kung hindi nyo lalaki lang lalaki yan. Mga nganak pa yan. Ganon. Lalo yung tilapia, ang bilis tumami yan. Tsaka makapagtanim-tanim kayo ng mga iba-ibang prutas. O diba, libre na kayo. Gulay, ganon. Fruits, berries. O kung ano yung mabuhay. Ganon. Kung may tutubo na mushroom, ay libre kayo sa mushroom. Kung merong mga lugar na palatubo yung mga mushroom dun eh. Lalo sa ibang bansa. Sa ibang bansa lang. Dito sa atin parang hindi ka seasonal. Parang, yan. So, ano pa? Ang in-embody mo energy. Ito. Very confident, fiery, attractive yung color eh. And bukas yung third eye mo. Ayun, no? And parang may nakatakip sa face mo na you look so mysterious, no? Na napakaliwanag ng aura mo, and you are capable to achieve great heights, to achieve your goals in life. You can fly high. You are capable to fly high, to achieve your dreams in life. Hindi ibig sabihin na makalipad ka, may pakpak ka talaga. Kumbaga, parang simbolo lang to na, yung pakpak dito na maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay, na walang limitation, walang maglilimit sa'yo sa kung ano yung kaya mong abutin. Yung mga ganun ba. So, ayan guys. Ano yung darating sa'yo na galing sa kalangitan? Anong darating sa'yo? Message galing sa kalangitan, yung darating sa'yo. Ano yan? Messages galing sa angels? Ganun ba yon? Hindi. Message from a person, parang galing sa kalangitan na blessing, no? May magme-message sa'yo, Meron magme-message sa'yo na temperance to eh. Na parang nagmamasid lang siya, nag-obserba. Ayan o, na walang ginagawa, na parang nag-aantay lang, nag-heal, balance, relax, kalmado. Ngayon, pero nag-obserba siya, nagmamatsyag sa sitwasyon, ganun. Yan ang magme-message sa'yo, blessing from heaven. Ayan guys, na ito na ba yung mapapangasawa mo, na magbabago talaga ang buhay mo niyan? Ito na ba yung mapapangasawa mo, na magkaroon ng reunion sa inyo? Yan ba ang magme-message sa'yo? Yes, siya na nga ang magme-message sa'yo. At sa ngayon wala pa itong ginagawa, parang relax lang, kalmado, pero nagmamatsyag, na-obserba. Ganyan, nag-aantay kung kailan na yung ma-reunite na kayo, kung kailan na parang magbigay ng hudyat ang God, parang ganun. Kung kailan na siya pakilusin ng God, pa-kontakin na yung patawagin sa'yo, yung parang ganun ba, na kung kailan siya pakilusin ng God, no? Para mag-message na sa'yo. Yun, kasi there's dito, pag-aantay. Yes, yun na nga. Na maging clear na yung judgment niya na, ayun na, mag-decide na siya na i-message ka na. Ayan. Kasi maring may divine timing sa inyong dalawa. Or kung wala man, ay kalangitan na ang dito, ang magpaklaro sa isipan niya, i-message mo na yung person mo. Kasi, you know what, para lang tayo instrument dito sa mundo to yung tao. So, ganun. So, ano pa, lalo kung may mission ka, ay dumadaan ka sa divine plan, sa preparation, ay talagang naisip-isip ko, parang robot ba?
Ganun. Yung may mission ka, yung may nakatakda sa'yo kasi dumadaan ka sa divine plan, no? Para bang wala kang free will. Ganun yun na gawin ko ano yung gusto mo kasi kailangan mo sumunod sa divine plan, sa kung ano yung plano sa'yo ng God, mga ganun. Pero hindi naman as in robot na robot. Talagang hindi kagaya ng walang mga misyon na malaya sila na ipursu kung ano yung gusto nila, na gawin nila kung ano yung makapagpasaya sa kanila. Pero iba kasing dumadaan sa divine plan. Kasi nakaplano na yan, yung mga mangyayari sa kanya, yung pagdaanan niya. Ganun kasi yun. So, ayan. Kaya nasasabi ko na parang robot. Pero hindi naman parang robot talaga yun. Parang wala ka lang free will na gawin ko ano yung makapagpasaya sa'yo. Parang wala ka lang freedom na gawin ko ano yung gusto mo kasi dumadaan ka sa divine plan. Yun ang na-experience mo, yun ang dinadaanan mong path. Yung divine plan na ayon sa plano ng God. No? Dahil may mission, may purpose ang ganon. So, ganon yun. Ano ba yung nag-ano dito, nag-guide? Angels? Hindi. Ano yung nag-guide dito ngayon? Si Jesus Christ? Si Jesus Christ daw dito ngayon na nag-guide. Message sa inyo ni Jesus Christ. Gamit ito. Whom do you need to forgive? As you release all the anger and resentment, you will find that your wishes will come true. Sino ba daw ang dapat pong patawarin? Habang na-release mo yung old anger mo and yung resentment, yung sama ng loob, galit, dating galit, ng mga ganun. Makikita mo, no, na yung mga wishes may magkakatotoo. Bakit mahirap ka ba magpatawad? Mahirap ba siya magpatawad or Jesus Christ? Hindi naman. May kailangan ka lang patawarin. Na ano yun, yung person mo ang dapat mong patawarin, yung nakarelasyon mo. Pwede? Upright ba to? Tingnan natin. Oo, yung person mo dapat mong patawarin. Saan? Itong person na yan, yung magkakaroon ng reunion sa inyo, yan ang dapat mong patawarin. There's reunion pero nag-obserba siya, nagmamasid, nag-aantay kung kailan maging clear yung judgment niya, kung kailan siya pakilusin na ng God, no? Kung kailan siya pakilusin para i-message ka, para kontakin ka. Kasi dumadaan kayo niyan sa divine plan for sure. Or preparation muna, kaya hindi agad-agad yan magme-message. Kasi parang stay put muna yan. Ganun. Ano pa? So, ayan. Ano yung tungkol sa person na to na mapapangasawa mo na yun, magkaroon ng reunion sa inyo at mamuhay ka ng prosperous. Anong tungkol sa kanya? Anong in-embody niya energy? Queen of Pentacles in reverse, unstable and grounded, ganun. Hindi siya komportable ngayon. O maybe may pinagdadaanan financially, pwede din ganun. Or hindi lang talaga siya komportable right now. Hindi siya feeling secured, baka sa connection ninyo, sa love life niya, ganun. Or maybe, konti yung kinikita niya, pwede din ganun. Or, hindi ganun ka-abundant yung income niya ngayon, pwedeng ganun. Ano ang feelings ng person na yan na magme-message daw sa'yo na blessing from heaven na person? Anong feelings na sa'yo? So, attracted sa, 3 of Wands, Knight of Wands. Matyaga siya, nag-aantay. And brave naman siya na parang minamanifest siya din na mangyari na parang gumagawa din siya ng paraan niya para
ang mangyari na yung magkaroon ng connection sa inyo, reunion. Oh. Nag-aantay siya. Oh. Pero may ginagawa din siya na para para mangyari na yan, yung ma-reunite kayo. Upright ba to? Gumagawa nga siya ng paraan para ma-unite kayo, para ma-reunite kayo. Oh. Meron kasi mga hadlang. Oh. Mga sa side ng kadiliman sa ngayon, meron pang hadlang kaya steady mo na siya. Pero yan daw magme-message sa'yo. Ayan o, may mga humahadlang, may mga humaharang. Gumagawa siya ng paraan niya. Oh. Kaso lang, maaaring hindi pa divine timing agad-agad, kaya ganun. Pero yan ang magme-message sa'yo. Yan ang blessing from heaven. Ano ang iniisip nito? Nitong person mo na to na mapapangasawa mo na mag-message sa'yo na ayan, na blessing from heaven. Ano yung iniisip niya ngayon? Yung asawahin ka? Oo, yun ang iniisip niya nga, ang asawahin ka. Kasi attracted na attracted siya sa'yo, patay na patay siya sa'yo. Tingnan natin ha. Oo, patay na patay siya sa'yo, kaya gusto niyang makasal talaga kayo. Gusto niya mapangasawa ka. Kasi patay na patay siya sa'yo. Ayan. Ano naman kasi you're a marriage material para sa kanya. Nasa iyo ng lahat na pinapangarap niya. Ikaw ang pinapangarap niya mapangasawa. Ikaw ang gusto niya mapangasawa. Attracted na attracted siya sa'yo. Kaya nga mapapangasawa mo yan eh. Magkakaroon ng reunion sa inyo eh. Kasi gusto niyo naman talaga yung isa't isa eh. Diba? Kasi patay na patay din naman siya sa'yo. And for sure, gustong gusto mo din siya. Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person na to? Na mag-message sa'yo na mapapangasawa mo na yan. Anong gusto niya sabihin sa'yo? Hindi niya mapigilan ang damdamin niya sa'yo. Hindi niya mapigilan ang mag-isip sa'yo. Hindi. Hindi niya mapigilan ang emosyon niya sa'yo. Ang emotion, yes, ang emotion niya sa'yo na seryoso talaga siya sa'yo. Gusto niya pang long-term na relationship. Ang mapangasawa ka, something na serious relationship, syempre mapangasawa ka. Willing siya maging loyal and reliable. Asawa, ganun. Ano pa, naisip parating sa'yo ng person na to na mapapangasawa mo, na mag-message sa'yo. Attracted siya sa'yo talaga. Para bang siya tong dragon, ganyan, parang siya yung dragon. Hindi ganon. Attracted siya sa'yo na hindi mo wala yung focus niya sa'yo. Ganun eh. Yun ang nakukuha ko dyan. Hindi nga mawala ang focus niya sa'yo na gusto ka na niya i-pursue. Gusto niya na mag-take ng risk sa'yo. Kasi attracted na attracted siya sa'yo. His eye or her eye, babae lalaki na, is into you. Ganon. Yung focus niya, attention niya na sa'yo. Kasi attracted siya sa'yo. Ganon. Bakit may reunion? Divine timing na ba? May divine timing na ba? Malapit na ba ang divine timing? O may divine timing na ba sa inyo? Divine timing na ba sa inyo? Oo. Divine timing na daw. O malapit na. Ganon. Basta divine timing na daw. O malapit na. Kaya yan. Mag-message na yan siya. So, ayan. Magsasucceed to. Ayan.
This is a collective reading, guys. So, take only kung ano yung makaresonate sa inyo. Pero, I hope na mangyari na yan. And, wala na maging blockage pa. No? Para lahat ay masaya, di ba? Di ba? Para hindi na frustrated, hindi na na-stress, no? Para masaya ng buhay. Ang lahat, di ba? So, ano pa? Naisip niyang gawing move towards you ng person na yun na mag-message sa'yo. Kasi divine timing na din naman. Madami. Para bang naguguluhan siya, nalilito siya kung anong gagawin. Naguguluhan. Ang dami niya kasi naisip na gagawin mo. O madaming offer siya sa'yo. Ganon, madaming offer. Hindi. Madami siya naisip na gagawin towards you. Madami siya naisip na gagawin towards you. O, madami daw siya naisip na, like what? Ano yung naisip niyang gagawin towards you? Puntahan ka. Kasi 2 of Wands, no? At ano pa, ang nagustuhan niya sa'yo. Yan na. Ano nagustuhan niya sa'yo? Ng person na yun na mag-message sa'yo na magpapangasawa mo. Counselor. Magaling ka siguro sa counseling, magsalita. With emotion pa, magsalita ka, mag-advise, mag-guide, o kung ano man. No? Na sinasabi mo na counselor kasi ito eh. With feelings, with emotion, with love. Ganyan. Ano pa? And you're so courageous with the color blue. Sa ginagawa mo. Pagka-counseling, mga ganon. Pag-advise, pagka-guide, mga ganon. Or, kung trabaho mo yun na counselor ka, you're capable sa ginagawa mo, sa trabaho mo, mga ganon. Ano pa ang hinahangaan sa'yo ng person mo na yun na magme-message sa'yo. Meron ba siyang hinahangaan sa'yo? Wala. Ano yung nagustuhan pa niya sa'yo? Kasi pure wise ka. Pure wise kasi with the color white, no? White hair, ganyan. Hindi mo hinahide yung totoong nangyayari sa buhay mo, yung totoong ikaw. Hindi ka nagpe-pretend. Ganon, kasi tinanggal ang mask dito, di ba? Kumbaga, nagpapakatotoo ka. Hindi mo kinakahiya na ipakita o i-reveal o sabihin man na kasi tinanggal ang mask, no? Na-reveal ang tunay mong na-experience, pinagdadaanan sa buhay, yung tunay na ikaw, yung totoong ikaw, yung kung ano yung buhay mo ngayon, pwede din ganon. Na minsan siguro ay clouded yung isip mo kasi nakapiring yung mata. O dumadaan ka sa mapagsubok, pwede ganun ba? Na minsan ay, kung nakita niyo parang umiiyak ka din, naging emotional, no? Dahil minsan siguro clouded yung isipan mo, ganon. Ganon kasi ang tao, guys, minsan clouded yung isipan. May mga nagpapa-clouded kasi ng isipan ng tao eh. Meron. So, ayan. Ano pa ang nagustuhan niya sa'yo? Ng person na mag-message sa'yo na magkakaroon ng reunion sa inyo, na magpapangasawa mo. One more.
Confident ka, passionate ka, attractive, at assertive. You believe in yourself. Mataas yung self-esteem mo. Seductive, pwede din. Passionate, ganun. Fiery, yung personality. O, diba? Fiery din doon. Ano daw? Hot ka, hot. Kasi color orange eh. Hindi naman hot. Hindi naman hot. Pwede ding active kasi color ng active yun eh. Color orange. Full of desire. Pwede din. Maybe full of desire sa goals mo. Or kahit na ano. Kasi active yung sacral chakra. Orange. Color orange. And madami ba ang attracted sa'yo? Yes. Madami ang attracted sa'yo. Madami. At mukhang emotional pa sila. In love pa sila. In love. Kasi King of Cups eh. Oh my gosh. Emotional. Upright ba to? Palang. Hindi in love. Emotional sa'yo. Emotional. Emotional pagdating sa'yo. Bakit sila emotional? Kasi hindi sila pasok sa hindi sila pasok sa banga. Hindi sila pasok sa qualifications mo, ganon. Hindi naman. Basta emotional sila. Bakit sila emotional sa'yo? Kasi sensitive yung feelings nila sa'yo, ganon. Hindi. Dahil may option ka, kasi may clarified by hindi. Dahil alam nilang may gusto ka na iba, na yun ang mahal mo. Na yun ang gusto mo talaga mapangasawa at hindi sila. Na yun ang gusto mo makasama sa buhay at hindi sila. Na hindi mo sila magugustuhan. Tama. So, ito na naman guys for collective reading.